Lord Nityananda at ang mga magnanakaw. Sa Nabadwip, may isang anak ng Brahmana na kilala sa kanyang husay sa pagnanakaw. At siya ang namumuno sa isang grupo ng mga magnanakaw. Ang Brahmana na ito ay sa pangalan lamang, sapagkat ang kanyang puso ay puno ng kasamaan at walang habag. Palagi silang nagmamasid para sa mga mahalagang bagay na maaring nakawin. Nang makita ng Brahmanang magnanakaw, si Panginoong Nityananda, na nagagayakan ng ginto, perlas at korales, inasam niyang makuha ang mga alahas. Nagtago siya ng kanyang mga kasama at balak na manatili malapit kay Panginoong Nityananda. Si Panginoong Nityananda na alam ang lahat at batid ang kasamaan ng magnanakaw ay naninirahan sa tahanan ni Hiranya Pandita, isang debotong at mapagkumbabang Brahmana. Walang kayamanang material sa bahay ni Hiranya Pandita, ngunit pinili ni Panginoong Nityananda na manatili doon upang basbasan siya ng kanyang banal na presensya. Ang Brahmana magnanakaw ay nagbalak kasama ang iba pang magnanakaw na nakawan si Panginoong Nityananda ng kanyang mga mahahalagang alahas. Napagpasyahan nilang umatake sa gabi. Habang naghihintay na makatulog ang lahat, naupo sila sa ilalim ng isang puno. Pinag-uusapan kung paano hahatiin ang kanilang nakaw. Iniisip nila ang pagkuha ng mga gintong pulseras, kwintas na perlas, gintong kwintas, at pilak na mga alahas. Kanilang mga isipan ay lubos na nabalot ng mga ganitong pagnanasa. Sa kagustuhan ni Panginoong Nityananda, ang Diyosa ng antok, ay pinatulog ang mga magnanakaw ng mahimbing. Nakatulog sila buong gabi at hindi nila nagawang nakawan ang Panginoon. Kinaumagahan, nagising sila sa ingay ng mga uwak. Napagtanto nilang natulog sila buong gabi. Punong-puno ng pagkadismaya, nag-away-away sila. Sinisisi ang isa't isa sa kanilang kabiguan. Hindi nawalan ng loob. Nagdesisyon ang mga magnanakaw na sambahin si Diyosa Durga gamit ang mga alay na karne at alak upang humingi ng biyaya sa kanilang balak. Nang gabing iyon, nagsuot sila ng itim at dahan-dahang mga armas upang may daladalang armas upang nakawan si Panginoong Nityananda. Ngunit isang di inaasahang tanawin ang kanilang nakita. Malalaking bantay na makapangyarihan ang nakapaligid sa bahay. Inuusal ang banal na pangalan ni Panginoong Hari. Ang mga bantay na may mga bulaklak na garlang nakasuot at may dalang armas at tila di matatalo. Ang mga magnanakaw na pagtanto ang kawalang saysay ng kanilang plano ay umurong. Ayaw pa ring sumuko, nagbalak muli ang mga magnanakaw ng isa pang pag-atake. Ngunit sa kanilang pagsapit sa bahay, isang nakakasilaw na kadiliman ang bumalot sa kanila at sila'y nabulag. Bawat magnanakaw ay dumanas ng matinding paghihirap, nalaglag sa mga kanal, basurahan, matinik na mga palumpon at mga ilog. Kinagat sila ng mga lamok, linta at alakdan. Dagdag pa rito, isang matinding bagyo at ulan ng yelo ang nagdala ng kanilang matinding pagdurusa. Napagtanto ng lider ng mga magnanakaw ang kanilang pagkakamali at napagtanto ang banal na kalikasan ni Panginoong Nityananda. Humingi sila ng awa at nagpasyang sumuko. Ang Brahmanang magnanakaw na ngayon ay puno ng pagsisisi ay nananalangin para sa kapatawaran at sumuko kay Panginoong Nityananda. Tumigil ang mga kalamidad at naibalik ang kanilang paningin.
Ang Brahmana kasama ang iba pang magnanakaw ay nagpunta kay Panginoong Nityananda, humingi ng awa. Inamin ng Brahmana ang kanyang mga kasalanan at kinikilala ang banal na kapangyarihan ni Panginoong Nityananda. Sa kanilang taos-pusong pagsisisi, pinatawad sila ni Panginoong Nityananda at tinanggap sila. Inutusan niya silang talikuran ang kanilang masasamang gawain at tahakin ang landas ng debosyon kay Panginoong Chaitanya. Inilagay niya ang kanyang garland sa liid ng Brahmana bilang tanda ng pagtanggap. Ang mga magnanakaw na ngayon nagbago na ay tinalikuran ang kanilang mararahas na gawain at naging mga deboto. Inuusal ang banal na pangalan ni Panginoong Hari. Sa pamamagitan ng awa ni Panginoong Nityananda, kahit ang mga pinakamasasamang nilalang ay maaring maligtas. Haribol.